Sa opening statement pa lang daw na si Kaufman, ni Attorney Kaufman, yung abogado na Digong, mukhang talagang olats na to. Walang kahihinatnan, walang mapapala. Siguradong mako-convict etong si Digong. Doon pa lang sa opening statement pa lang, ang binabanatan niya ay si PBBM. Ang sinabi nga ng ilang eksperto, hindi naman daw naghanap ng ebidensya etong si Kaufman para depensahan si Digong. Mukhang ginamit lang daw niya yung mga old script ng mga DDS trolls, yung mga DDS vloggers na nasa paligid nga ni Digong. Nako, ay siguradong walang patutunguhan nga yan. Ito po, ICC Deputy Prosecutor. Ito yung kanyang tinuran, ito yung kanyang sinabi, na sa tingin nga daw ng marami, mahihirapan etong si Nicholas Kaufman sa pagtatanggol kay Digong. Mahirap po talagang ipagtanggol ang mga taong limpak-limpak ang kasalanan. Overwhelming ang ebidensya laban kay Digong at siguradong walang lusot. Alam ng mga DDS na may dunong kahit papano na alanganin talaga si Digong. Pero syempre, bibigyan pa rin nila ng pag-asa yung mga ulagang DDS na ma-acquit si Digong, na makakauwi ng Pilipinas si Digong, na mapapawalang sala si Digong. Good luck. ICC prosecutor, eto may message to the Dutertes at yung kanyang mga supporters. Dito pa lang sa mensahe na ito, tila ba hindi talaga maaapektuhan etong korte na ito ng anumang usaping politika. Kasi ang nangyari kay Kaufman, binabanatan niya si PBBM. Ang dami niya nakalimutan na lahat ng ito ay nangyari bago pa man maging presidente si PBBM. At lahat ng kaso ay naisampa na bago pa man mapwesto si PBBM. Lahat ng ebidensya ay nakalap na bago pa man din makapwesto ang ating Pangulo. Ito ang sinabi ng netong ICC Deputy Prosecutor. This is also a reminder that those in power are not above the law. Yan. There are substantial grounds to believe that Duterte is criminally responsible for 3 counts of murder, just spelled out, and attempted murder as crimes against humanity. There are substantial grounds. And sa tingin ko nga, yung madalas kong sabihin, overwhelming po ang ebidensya. Good luck.